Magandang araw sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat ng sulok ng mundo na nakapanood ng channel ko. Magandang araw sa atin mga katiits. At once again, this is Saikuno Torihanta. Welcome to my YouTube channel. At andito na naman ako mga katiits sa lugar na bagong site ito mga katiits. Ito, kung matatandaan ninyo, andoon ang yung nakatriangulisyo na mga bato doon banda na merong simento na tinibag namin. Galing doon mga 100 meters or 150 meters patungo dito. Ito na naman ang bago naming natuklasan mga katiits. Ito ay tinuro sa kapwa nating katiits na gusto niyang ipabasa kung ano ang meaning ng mga sign na ito, dahil naguguluhan sila mga katiits. Ito ay nasa tabi ng sapa. Yan ang sapa. Yan, patungo yan doon mga katiits. At itong bato na ito, kung titingnan natin mga katiits, napakalaki niyan. Malaking bato mga katiits na nasa tabi ng sapa na nag-iisa mga katiits dito sa lugar. At doon banda, pakurba na yan. Paganyan ang sapa mga katiits. Punta dito. Yan ang mga markers ng mga Hapon noong unang panahon, nung gumawa sila ng mga mapa mga katiits. Doon sa mga pakurba na sapa, yan ang tandaan ninyo. Kaganyan ang sapa. Yan. Patungo dito. Dito ang bato na nasa gilid. At ito, papakita ko sa inyo mga katiits. Ito ang mga surface trail marker mga katiits na nandito sa bato or STM. Ito mga katiits, ito ay parang kanal. Yan, kung makikita ninyo mga katiits, kanal yan na sadyang inukit mga katiits dito patungo dito sa gilid ng bato. Yan, isang kanal, malalim yan mga katiits. Nasa mga 7 inches ang lalim patungo dyan sa baba ng bato. Dyan, sapa na yan. At ang tawag sa amin sa mga Bisaya mga katiits ay linaw. Yan, linaw. Paliwanag ko sa inyo mamaya mga katiits kung bakit naging linaw yan. Ito yung nakaukit sa bato na kanal mga katiits. Yan, patungo doon sa ibaba ng bato. Ang meaning nito mga katiits ay nasa likod lang ng bato. Ito ang tinatawag ko na pouring technique, or buhusan mo lang ng tubig dyan, papunta ang tubig dito. Dito ang dig spot. Kung makikita natin, merong hole dyan. Dyan mga katiits, merong hole na ang meaning niyan ay nagsignify ng bato. Yan, hole meaning meron pang bato dito na may coordinate sign sa ganitong klase ng mga sign mga katiits na parang kanal. Yan, maliit na kanal. At dito kung may mapapansin natin, merong nakaslash dyan at mayroong hole dito. Yan, nakaslash patungo dito parang mata mga katiits. Yan ang bantayan natin na dito sa S direction. Yan, dyan ang araw sisikat mga katiits. Dyan, yan ang bantayan natin. At tandaan kung saan ba talaga sisikat ang araw. Pero kahit gaano pa ka lohiko ang mga Hapon mga katiits, makakakuha tayo ng triangulation dyan. Kahit marami pang butas ang mga bato na ito, yan ang tandaan natin. Kung makakakuha pa tayo ng triangulation, ito ang isang butas na hindi halata mga katiits. At ito bang isa, merong nakaganyan. At dito may hole, meaning dito banda mga katiits sa gilid ng bato. Yan, yan ang kanal. At
ito, dito sa kabila, meron din. Yan. Nilagyan namin ng lines mga katiits. Yan ang bantayan natin. At tingnan sa mga ganitong klase ng mga sign. Yan. Merong tatlong naka-align mga katiits. Yan. Mga hole. At dito naman mga katiits, meron din. Sa may kanal. May ito pang isa. Coordinate mga katiits sa ganitong klase ng mga sign. Yan. Dito tatama sa gilid ng bato. Ay bigay natin. Merong tatlong bato dito na nagkasunod-sunod. Ito ang unang spot na tinitingnan ko. Yan mga katiits. Unang spot. Pinakaunang spot dito sa gilid ng bato. Ito, may hole dito. Importante ang mga hole mga katiits na ganyan. Nagsignify na meron pang isa pang bato na merong coordinate marker dito sa gilid. At dito, dahil nakakakuha tayo ng triangulation, ito mga katiits, yan. At dito, meron pa. At dito, naka-triangulation yan mga katiits. Yan ang tandaan natin. Triangulation of hole. Kahit malayo yan mga katiits. Tingnan ninyo. Yan. Yan ang isa. Ito. At yan mga katiits. Ang isang hole naka-triangulation sa gitna ng maliit na kanal. Merong kanal dyan. Tatamaan niya ang isang hole sa gitna. Dahil nakakita tayo ng triangulation, possible mayroong triangulation dito mga katiits. At ito ang nakita ko dito sa gilid ng sapa. Yan mga katiits. Kung makikita ninyo, yan ang naka-triangulation na bato. Yan ang napakalaking bato, no? Yan mga katiits. Nakaganyan. Napakalaking bato. At ito ay linaw. Ito ang naka-triangulation na bato. Isa. Dalawa mga katiits na nasa tubig. At itong isa na pataas na nakaharang. Parang may hinaharangan ito mga katiits na may arrow sa gitna. Yan, yan ang arrow mga katiits. Ito ang mga bato na naka-triangulation. At ito ang pataas na may hinaharangan. At itong arrow na nasa gitna. At alam naman natin, ang mga Hapon, kapag merong tinuturo, ay pabaliktad tayo mga katiits. Ito ang nasa gilid ng bato. Yan ang dapat natin tandaan. Mga harang. Yan. Pag makakita tayo ng ganyan, imbestigahan natin ang lugar. May bagay yan na dinipinsahan mga katiits. Kung titingnan natin ang bato mga katiits, nakaturo yan. Kaganyan. Nakaturo dito sa malaking bato. Ito mga katiits. Kaya, sa palagay ko, unang spot dito sa likod ng bato. Ito mga katiits. Yan ang unang spot. Diyan sa may kanal. Pero kung wala dyan, gagawa tayo ng ikalawang opsyon. Dito mga katiits, sa naka-triangulation na bato. Dahil sa palagay ko, kung makikita natin, itong bato na ito ay sadyang hinati yan mga katiits. Yan ang pinagtaka ng may-ari ng lupa dito. Dahil dito banda, naghukay ang kanyang ama dito. Pero hindi masyadong malalim ang hukay niya dyan. Dahil nagtaka sila. Pero andun lang ang unang spot na sinasabi ko. Malayo lang mga katiits. At sa palagay ko, ang ikalawang spot
talaga tayo ng ikalawang option mga katiits. Nakaturo ang arrow dyan sa bato. Dyan, nakaturo. Pero pabaliktad ang mga hapon mga katiits. Kaya yan ang tingnan natin pagdating ng treasure. Itong bato na ito ay hindi ito ma-remove mga katiits. Yan. Yung bato na yan. Diyan nilagay sa gitna ng nakatriangulation ng mga bato. Dito ang ikalawang spot mga katiits. Sa palagay ko, dito ang ikalawang spot. Ito yung arrow. Diyan. Na nakaturo dyan. Yan ay figurized arrow mga katiits. Tinuro niya itong malaking bato. Ganyan. Pero, ang ikalawang spot ay dyan sa likod ng nakatriangulation na bato. Dyan mga katiits. At ang una doon sa likod ng bato. Yan ang nakatriangulation mga katiits. Kaya kahit gaano pa yan kaluhiko ang mga hapon mga katiits, kapag sa treasure hunting ay mataas na ang antas ng iyong experience mga katiits sa pag-interpret na mga sign, ay makukuha mo mga katiits kapag ilang taon inaaral mo talaga ang mga signs and symbols and code mga katiits ng mga hapon na ginagamit nila dito sa Pilipinas. Yan ang dapat natin tandaan, dahil paiba-iba ang kanilang estilo. Hindi natin yan makukuha sa mga libro mga katiits. Makukuha natin ang mga knowledge na yan sa pamamagitan ng actual digging mga katiits at actual na decoding dito talaga sa site. Dahil noong nagsimula ako sa treasure hunting mga katiits, 12 years old ako mga katiits nung nagsimula ako sa treasure hunting, at marami ng mga batikang mga treasure hunter ang naging kaibigan ko at naging kasamahan ko, lalo na ang mga Japanese. Kaya ganito na lang ang mga karanasan ko na sinishare ko dito sa YouTube channel ko. Sana yung iba na mga baguhan ma-appreciate nila ang aking mga sinasabi mga katiits, para magkaroon din sila ng kaunting mga knowledge dito sa channel ko. Yan. Diyan ang ikalawang option sa nakatriangulation ng mga bato. Yan ay arrow na nakaturo dyan sa malaking bato. Pero baliktarin natin, dyan tayo sa likod. I-explain ko sa inyo mga katiits kung bakit ito naging linaw. Ito ay engineering plan ng mga hapon para dito banda ang current ng tubig ay hindi malakas mga katiits, para itong mga bato na kanilang ginagawa dito na nakasit up mga katiits para sa malaking baha. Papakita ko sa inyo mga katiits kung ano ang ginawa nila sa mga bato dito. Sa palagay ko ito ay medium deposit. Yan. Diyan ang linaw mga katiits. Yan ang bato. At kung titingnan natin, galing sa batong yan na nasa mga 6 meter siguro mga katiits, galing sa batong yan papunta dito. Tingnan ninyo mga katiits para kayo na mismo ang makapagsabi na ang lahat ng aking sinasabi ay may katuturan mga katiits. Ito yung bato na nakaline dyan mga katiits, nakaline. Pero kung tingnan ninyo dito, ang mga bato ay watak-watak mga katiits. Pero dito magtaka ka dahil nakalines. At dito sa lugar na ito, hindi ito mabuhat ng tao mga katiits. Napakalaking bato ito. Yan ang ikalawa. At ito ang ikatatlo. Yan mga katiits. Ikaapat. At dyan. Dito, wala na dito mga katiits. Yan ang bantayan natin sa treasure hunting. Ang mga mata natin ay mapanuri talaga pagdating sa ganitong setup mga katiits na ginagawa ng mga hapon.
At dito sa gilid, makikita natin letter C. Yan. Letter C yan mga katiits. At dito, naka-arrow, nakaturo, papunta doon sa malaking bato. Yan ang tingnan natin. Yan ang letter C mga katiits, na nakaturo papunta doon sa napakalaking bato. Kaya ito ay naging linaw mga katiits. Ito dahil ang ginawa ng mga Hapon, nilagyan nila ng harang dyan, doon banda papunta rito. Nilagyan nila ng harang, kaya nagkalinaw ito mga katiits. Kaya possible ang deposit mga katiits, kapag hindi nakukuha yung mga bato na yan, ay mahihirapan talaga ang treasure hunter dahil nakalibil ito sa tubig. Yan ang dapat natin tandaan. Dito banda, dito ang nakatriangulation na bato mga katiits, at doon ang sinasabi kong harang para magkaroon ng linaw dito. Parang ang current ng tubig kapag bumabaha mga katiits ay hindi maanod itong mga bato na ginagawang marker ng mga Hapon. Yan ang engineering plan ng mga Japanese mga katiits sa lugar. Yan. Yan mga katiits. Ito ang tatlong bato na may arrowing sa gitna. Pinapakita ng may-ari sa akin mga katiits dahil naguguluhan sila. Pero nagtaka sila sa laki ng bato. Yan ang dapat natin tandaan mga katiits sa treasure hunting. Ito ang unang spot na mayroong kanal dyan sa likod. At ito ang ikalawang spot dito banda. Yan mga katiits. At maraming salamat sa laging pagsubaybay ninyo dito sa channel ko. Mag 1 year na ako dito sa YouTube mga katiits. At sa lahat ng laging nagko-comment dyan sa comment section ko, antayin nilang mga katiits, malapit na ang raffle draw na pinapangako ko sa inyo. At ibibigay ko na ang mga kompas na hinahanda ko para sa raffle draw. Hindi lang ako magsabi kung kailan dahil sa sobrang busy ko ngayon mga katiits. At parang time management lang ang ginagawa ko sa mga oras ko para magawa ko ang lahat ng aking mga trabaho. Diyan ang nakalain ng mga bato. Yan ang harang. Yan ang dapat natin tandaan. Sana matuto kayo sa ginagawa kong decoding sa area mga katiits, para magkaroon naman ang saysay itong YouTube channel ko na merong mga baguhang mga treasure hunter na makakuha ng kaalaman. Mag-shout out lang ako mga katiits. Mulyonis family, Marky Asiman, Rex Alipo, John Biloson, at Bobby Almagro, at yung iba na hindi ko pa matandaan mga katiits. At maraming salamat sa laging pagsubaybay at sa mga comment ninyo. God bless sa atin mga katiits at Happy New Year. Yan lang po. Maraming salamat.